Hello guys, good afternoon. Saan nga ba talaga mas malaki ang kitaan o mas okay ang kitaan? Sa ads on Reels or in-stream ads? Ito yung mga karaniwang na-encounter ko na tanong sa ating live or sa ating mga na-receive na message sa Messenger. So ngayon guys, panoorin natin itong video ni Ma'am I am Queen Jen. So nakasubscribe na po ako dito or nakapollow na din po ako sa kanya. Guys, supportahan nyo itong creator na to kasi sobrang galing din niya mag-tutorial. I highly suggest yung mga ganitong tutorial para mas detailed po yung maintindihan natin. So, napanood ko yung video niya, nagbase siya sa short video and in-stream ad. So, papakita ko din sa inyo guys. Kahit mababa yung kita natin, papakita ko sa inyo actual kung saan nga ba talaga mas malaki ang kitaan ngayon dito kay Facebook Reels. So, panoorin muna natin ito. Sabi dito, yung title niya, ano ang mas malaki na earnings? Ads on Reels or in-stream ads. Okay, so credit po itong video na to again kay Ma'am I am Queen Jen. Ayan, i-follow nyo na po siya. Supportan po natin yung mga ganitong content creator. So, let's go. Ito po dito, nakalagay dito sa baba. Estimated earnings dito sa ating bagong update ni Meta na video na 7 minute ay $11.52. 11.52 US dollar. So, ang inabot ng views nito ay 30k lang. 30k. So, kung yung million ko sa Reels sa 5.4 ay $200 US dollar, ito po ay 30k lang pero $11 US dollar na siya. Tapos, yung 1 minute views umabot naman ng 7.8k pero since mahaba siya, so marami talagang nanood na umabot ng tinapos talaga nilang video na to. So, ito po, mapapansin nyo, compare natin dun sa ads on Reels, mas mataas talaga. Kasi 30k pa lang ito, 11 US dollar na, di ba? Okay, so ito pa. Kaya yung dahilan bakit ko nasabi na mas malaki talaga ang in-stream ads. Ito pakita ko sa inyo. Ito yung latest dito. So, respect all the mother in the world. Kung makita nyo guys, 2 minutes lang to. So, hindi siya na-upload ng 3 minutes. 2 minutes lang talaga yung long video na to. Hindi ko siya na-upload sa Reels. Ang Reels natin ay 1 minute and 50 seconds, di ba? So, itong video na to, cartoons, actually cartoons to eh. Pero, ano kasi to, pang for Mother's Day, kaya ako to in-upload. So, ito ay 2 minutes lang. Kung makita nyo po, inabot po siya ng 4.2 million. Ang Reels ko ay 5.4 million pero $200 US dollar lang. Ito po, 4.2 million. Pero ang kinita po niya or ang earnings na umakyat ay 1,576.50 US dollar. So, ito almost 86,000 yan sa peso kung i-convert natin. Wow! 86 plus, okay? 86,000 plus. So, yan yung inabot niya sa 4.2 million views. Isipin nyo, kaya doon ko nasasabi talaga na mas malaki ang earnings sa in-stream ads compare sa ads on Reels. Kasi ito ang ads on Reels ko kanina, pinakita ko sa inyo 5.4 million views. Pero ito ay 4.2 million views lang. Pero ang laki ng difference niya, di ba? So, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang mas malaki ang earnings ng long video. For in-stream ads compare sa ads on Reels. Kahit na 2 minutes lang yan, guys. Pasok kasi pag lumagpas ka ng 1 minute and 30 seconds, pasok na kasi yan sa long form video mo. Okay, so ito, since 2 minutes siya, na hindi ko in-expect na mag-viral, so ganun kataas yung inabot or ganun ang inakyat niya. Umabot ng 1,576 US dollar or almost 86 to 87,000 pesos sa atin. So yun po ay malinaw na nakikita niyo sa aking account at hindi lang po yan. Okay guys, again, thank you Ma'am I am Queen Jen sa malinaw na paliwanag. Guys, imagine, sa 5 million views sa short videos, ang na-generate lang na income is $200 US dollar, which is okay na malaki na din yon sa short videos. Pero guys, dito, sa 2 minutes na in-stream ads video niya na nagkaroon ng trending no, na umabot ng 4.5 million, imagine, ganitong kalaki, no, 86,000 pesos yung kinita niya dun sa isang video pa lang, sa loob ng isang buwan. So, which is, papakita ko din sa inyo, no, kahit naging not recommendable tayo, papakita ko din sa inyo yung gap, kung ano nga ba yung mas okay, and yung difference ng ads on Reels and in-stream ads revenue. So, pinakita din dito ni Ma'am na 2 minutes lang yung video niya. If mag-exit tayo sa 3 minutes, mas marami kasing ads na nag-a-appear sa long form video or sa in-stream ads. Pwede sa unahan, sa gitna, tsaka sa uli. So, kapag 2 minutes, siguro mga ang ads yan, isa or dalawa. Pero pag mas mahaba yung length, pero make it sure kung yung haba ng length ay dapat masatisfy natin yung needs ng viewers. Kung okay ba talaga na mahaba yung video mo. Na ganun dapat talagang kahaba. Okay? So, dito papakita ko naman sa inyo yung ating earnings sa in-stream ads and ads on Reels para may basehan din tayo sa ating mismong earnings, no?
Pagpasensyahan nyo na po, maliit lang po yung earnings ko pero papakita ko pa din po for the sake of this video. So punta tayo sa monetization. Punta muna tayo guys sa ads on reels. Okay, so medyo loading. Ayan, so meron tayong $53. And compare dito, no, mas marami tayong na-upload na video. So dito pa lang makikita talaga natin kung sino nga ba talaga yung may mataas na earnings. So 53. Dahil nga po bumagsak ang ating earnings noong July and August na buwan. So affected talaga tayo ng not recommendable na mga profile. So yung profile natin ay naging not recommendable. Hindi tayo naging visible sa wider audience. Kaya sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo po ang inyong mga account na magkaroon ng flag content, flag for behavior, copyrighted issue violation at sunod-sunod na mga spam violation. And then papakita ko din sa inyo, ito yung earnings natin sa in-stream ads. Mas malaki siya compared dito sa ads on reels. 159. Nung hindi tayo not recommendable guys, sumaabot ito ng 1,200 to 900 to 1,200 per month sa ads on reels. Guys, pero ngayon, ayan na. Dahil siguro naging not recommendable tayo at congested na din yung ganitong niche, no, na ginagawa natin. Pero pinaka basehan ko talaga dito yung nagkaroon nga tayo ng not recommendable na profile. Kahit naging bumalik na yung ating monetization, ipakita ko din sa inyo yung ating profile recommendation, bumalik na sa ganitong status. Pero ganun pa din guys, mas limit na yung nakakakita ng mga post natin, ng mga bagong upload natin, yung status natin. Hindi na nakikita kahit followers natin sila. So ganun katindi kapag nagkaroon kayo ng not recommendable na profile. So I suggest, no, hindi lang dapat tayo sa short video mag-upload. I-try din natin guys mag-upload ng long form video dito sa ating page or sa profile. Malay natin katulad ni Ma'am I am the Queen, no, na nagkaroon ng trending na video. Imagine kumita siya ng almost 87,000 pesos sa isang video lang. So sana guys meron tayong natutunan, and kung gusto mo pa ng mga ganitong tutorial guys, meron tayong mga naunang tutorial, so panoorin mo na yon para hindi ka din magkaroon ng mga copyrighted or policy issue, para maging aware tayo lahat guys. Alam naman natin guys, meron na namang bagong terms and condition or policy si Facebook sa darating na October 6, no, next month na po ito. So dito dapat maging aware tayo na iwasan natin magkaroon ng mga sunod-sunod na mga violation. Baka po kasi hindi na tayo makasahod sa mga susunod na buwan kapag tayo ay pasaway, kapag tayo ay inaabuso natin yung features ni Facebook. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nagtatanong kung ano nga ba or gaano kalaki ang kitaan sa ads on reels or in-stream ads, or ano nga ba talaga yung mas malaki na kita sa long form or sa short video. So sana nakatulong tong video na to, and shoutout nga pala kay Ma'am na nakita natin at nakatulong po talaga sa mga nagtatanong ngayon sa mga previous live natin. Ito kasi mga usual na tinatanong. So sana naliwanagan kayo. Please pa-share naman po itong video natin and pa-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and i-click nyo na din po yung notification bell para pag may mga bago tayong upload, mano-notify po kayo kaagad. Okay? So see you again next time. Bye-bye!